Okay, so part B ng problem, no? Sabi niya, if the roller at A and the pin at B can support a load up to 4 kilonewtons and 8 kilonewtons respectively. So, ibig sabihin, itong RA dito, tama, yan, this RA here can only support 4 kilonewtons, ito siya. Tapos yung RB, which is the resultant ng RBY, oops, which is the resultant of RBY and the resultant of RBX, yung resultant ng dalawang yan, hanggang 8 kilonewtons lang. So ngayon, determine the maximum intensity of the distributed load W measured in kilonewton meters. So ngayon, kung titignan natin yung problem, parang kanina lang din, no? Pero kanina, instead na given ng W, solve for the reaction, ngayon meron tayong maximum reaction kasi sabi niya hanggang dito lang yung RA, hanggang ito lang yung RB. So sa given tayo ng reaction, solve now natin yung ating weight. Ngayon, maraming problem to. Pwede nating gawin yung weight tapos baliktarin natin, ibalik natin sa from weight kanina from W gawin natin from W na weight gawin nating RB or reactions. Pwede nating i-solve to by using reaction tapos substitute natin yung 4 tsaka yung 8 tapos solve natin yung weight. Pwede naman yun pero may trial and error kasi na involved doon, mas matagal. Pero ang gawin na lang natin para mas madali, what we do is we solve everything in terms of W. No? Kanina, meron tayo kaninang 3, no? 'Di ba tama? Ito ginawa nating 3. Ngayon, instead of using that as 3, what we will do is we will use the variable W. We will solve RA in terms of W. So ang RA natin will be a constant number tapos W. So, ganun yung mangyari. RB, ganun din. Ngayon, paano gawin yun? Eh di, ulitin lang natin, no? Kanina, meron na tayong solution na ganito. Eh di, ulitin lang natin to. Kapehin natin to. Kasi, ba't ko ba, pahirapan yung sarili ko? Nasolve na natin yung mga yan. Copy, literal na copy, tapos paste. Yan. Okay, so kanina, ginawa natin, eto, no? Eto tama pa rin naman yan. Same pa rin naman yung mga computation. Wala namang nagbago sa dimension. So, tama pa rin yung RA cosine 30 times 6.6 kasi eto, this distance, copy. This distance is still 2.6. Tapos, etong distance na to, this distance until this distance is still uh, 1.5. Tapos, eto, meron ka pa ring X and Y component ng RA. No? Ngayon, pero ang magbabago lang, etong number na to, eto, this one, is 3 kanina. Ngayon, hindi na siya 3. Gagawin na lang natin W. So, instead of using 3 here, ang gagawin natin W. So, let's solve for RA in terms of W, no? So, this will be, wait lang, let me just, cosine 30 times 6.6 plus RA sine 30. So, this is equal to 6.47. 6.47 RA. Teka. Itong dalawa pa lang, pagsamahin natin itong dalawang to, magiging 6. Algebra lang yan, no? Kayang-kaya nyo na yan. 6.47 RA minus ito, 8W. This is equal to 0. So, RA will be equal to 8 divided by 6.47. Pero lipat mo, maging positive. 1.24. So, 8 divided by 6.47, 1.24. Yung W hindi naman nawala, nandiyan pa rin. So, this is now my RA. Tapos, second part, Fy pa din, summation of forces Y. Ulit-ulit. Sabi ko nga, ulitin natin. Pero kanina, meron tayong nakuha value na 3.71. Ngayon, hindi na yan 3.71. This will now be 1 point, nasolve natin, no? 1.24 W. So, if I do W here, meron pa pala. Etong 3 dito, this 3 here is not W. Sorry, is not 3. Ito is W. So, pagka ganyan, pagsamahin mo lang yan, 1.24 W, 1.24 W times cosine 30 minus 4. Tama ba? Yan, 4W. Lipat mo sa kabila, magiging 2.93. So, RBY is 2, oops,
2.93 W. Okay. Dito naman din sa kabila, again, ito, yung 3.71 is not 3.71. Kasi kanina, RA yan, no? And RA will be substituted by 1.24 W. So, ito, RBX will now be 1.24 sine 30. This is 0.62. Okay. 0, oops, ba't ganon? 0.62 W. Again, in terms of W. Now, I know my RA and RB, RA, RBY, and RBX as W. As value in terms of W. Meron akong 1.24 W, 2.93 W, meron akong 0.62 W. Ngayon, sabi niya kasi, let's check kasi hindi natin alam, 'di ba? Alam natin, ang alam lang natin, ang RAY, ang RA hanggang 4 lang. Ang RB, resultant ng RBX tsaka RBY, hanggang 8 lang. So, hindi natin alam kung ano sa kanila yung magfe-fail kasi hindi naman laging sabay magfe-fail yan. Hindi naman pwedeng, hindi naman given na sabay magfe-fail ang RB, ang RA tsaka RB. Hindi rin naman sinabi na unang magfe-fail ang RA. Hindi naman sinabi unang magfe-fail ang RB. Ang sinabi lang hanggang 4 ang RA, hanggang 8 ang RB. So the best thing to do is to check. First, so if RA fails first, so kung unang magfe-fail ang RA, so if it governs, ang alam natin, RA must be less than 4. Tama ba? Yun yung given, no? RA, roller at A, yung reaction dyan hanggang 4 lang daw. So, if RA is less than 4, tapos alam ko na rin na ang RA ko is 1.24 W. 1.24 W must be less than 4. So, W must be less than 1.24. So, actually, this is less than or equal to, no? Kasi hanggang dyan, maximum naman yung binigay. 1.24 or 4 divided by 1.24. So, this is 3.23. So, W must be less than 3.23 kilonewton. Okay. So, pagka RA ang mag-govern, dapat hindi lalagpas sa 3.23. Kasi ibig sabihin, pag lumagpas ka ng 3.23, fail na si RA. Okay? Now, let's check. What if ang mag-fail naman is yung RB? Ang sabi niya dito, pin at B can only support at B. So, hindi yan solong RBY, hindi yan solong RBX. Ano yan? Yan yung RB. No? So, RB, for example, di ba yung kanina, ginagawa natin. Kung ito yung RB, ito yung nasolve kasi natin. RBY, ito yung RBX. Now, if RB governs or RB fails first, uy, bakit M yan? Governs. Yan. So, ang sabi natin, RB must be less than or equal to 8 kilonewton. Kasi hanggang dito lang siya, no? So, RB, wala akong RB. Di lagay na lang natin dito. RB is the square root of, Pythagorean theorem lang naman to. 2.93 W squared, tapos plus 0.62 W squared. Hindi, mali. Hindi pala siya W squared. Quantity pala to, no? This must be a quantity. Ito. Square root ng buong yan. This must be less than or equal to 8 kilonewton. So now, 2.93. So, ano lang natin, no? So, W must be equal to 2.93 squared plus 0.62 squared. Tapos 8 squared. So, lipat ko yung square sa kabila. So, 64 divided by 8.97. Kahit bahala na kayo dyan. Algebra lang naman yan. Square root of answer. Right. 2.99. Okay. 2.99 W. So, ay bakit 2.99 W? 2.99 na pala.
Wait lang. Ay, 2.99 pa pala. 8 divided by answer pa pala. 2.67. Kaya pala. Okay. So, ito kasi, wait lang, para makita nyo. So, itong value kasi na to is 2.99 W. Thus, this is less than or equal to 8. So, W is equal to 2.67 kilo Newton. Or, this must be, hindi pala, equal yan, less than. So, ngayon, anong ibig sabihin ng dalawang answer na to? Kasi hindi naman pwedeng dalawa yung answer natin. So, ibig sabihin lang naman dito, pag lumagpas ng 3.23, fail na si RA. Pag lumagpas ng 2.67, fail na si RB. So, anong tama dito? Anong dapat nating ilagay? Ano yung maximum safe na W? So, para maging safe, dapat hindi sila parehas mag-fail. So, pag 3.23 kasi yung kinonsider ko, kaya pa ni RA, pero lumagpas na siya sa 2.67. Tama ba? Pagka 3.23 yung nilagay ko, safe si RA. Kasi less din siya sa 3.23. Pero, failed na si RB kasi hanggang 2.67 lang yung kaya ni RB. So, hindi pwedeng 3.23. The maximum allowable or safe value of W is etong 2.67. So, this is the answer for number or letter B. No? 4 points to. Inulit mo lang naman yung ginawa mo, pero in terms of W, may konting analysis lang, pero it's as easy as repeating what you have done, pero in terms of W. Okay. No? That's number 2. Number 2 letter B. Okay. Now, nagre-record pa ba? Ayan. Okay. So now, number three, three identical cylinders are stacked with a rigid pin within a rigid pin. So ito daw yung mga cylinder, pare-parehas yan, no? Rigid pin, ito. As shown in the figure, weight of each cylinder is 500 Newton. If there's no friction on any contact surface, determine the reactions at force A, reactions at force A, or at point A pala, sorry, at point C, tsaka point B. So kung titignan mo, point C, external support. Point B, external support. Point A, internal kasi dikit yan, no? Hindi naman yan external na support. Considering the whole three bins, internal connection nilang dalawa yan. Okay? So ngayon, siyempre, para hindi kayo mahirapan, let's just do the free body diagram. Considering muna, let's say, considering the whole structure, yung tatlo, di ba? Considering the whole structure, the free body diagram would look like this. Now, meron tayong, oops, gawin natin red para mas makita. Yan. So, meron tayong eto, dito. Hindi lang naman yan yung point, no? Meron din dito, may dikit din dito, may normal force din dyan. Dito rin, meron ding normal force. Tapos aside sa mga normal force na yan, meron tayong mga weight. Eto, tsaka eto. Tama? Okay. So, eto, tawagin ko na lang tong NC. Eto, NB. Eto, walang sinabi, no? Tawagin na lang natin itong DE. Tapos eto, tawagin natin itong 1, 2, 3. Okay. So, tawagin natin itong ND. Eto, NE. Uh, eto, siyempre, given naman yan, pare-parehas daw sila, no? Identical, no? 500, 500, 500. Newtons, newtons, newtons. Okay. Ngayon, kung titignan natin, meron ba tayong masolve considering the whole structure? If I do summation of forces along X, NC, tatama siya, no? NC, tatama siya. Summation of forces X, NC, NE. Dalawa yan. Summation of forces Y, NB, ND. So, wala tayong masosolve. Paano din? Eh di let's just try to isolate muna, no? Kasi ganun naman. Pag wala kang masolve sa structure, let's just try to isolate. Let's just try to isolate. Unahin ko na lang itong nasa taas. Bakit itong nasa taas ang pinili ko? Kasi itong nasa taas kasi, meron akong kailangan dyan, yung NA, yung normal at A. No? So, at least masolve ko na yan. Okay, so, let's just draw. So, isolate. Wait lang. Isolate cylinder 1. Okay. If I isolate cylinder 1, pinangalanan ko siyang 1, no?
So if I isolate cylinder 1, okay, tapos yung gitna niya, let's see, ito. Okay, meron tayong, syempre, mga force. So you have weight na 500 Newton. Tapos ano pa ba yung mga nag-a-act sa kanya? Dalawa lang naman yung connection niya, no? Dalawa lang yung point of contact niya. Meron siyang normal dito, meron din siyang normal dito. Tawagin ko na lang tong point na to, since merong pangalan yung isa, ito tawagin ko na lang tong point na to, this point here, ito. Tawagin ko na lang F. Tapos ito, tawagin ko na lang din G kasi kailangan din natin yan mamaya. So now, if I do the free body diagram, sa point A, tatama siya dito, no? Since circular yan, may example naman na tayong ganito, no? Since circular yan, pag in-extend, etong force na to is tangent dun sa circle na to. Pag tangent yan, ibig sabihin, or perpendicular pala siya, sorry. Perpendicular siya sa tangent ko. So, if I have a line here, tanggalin nyo, huwag nyo na lang isipin yung arrow na yan. Tangent siya dapat, or perpendicular siya dapat dun sa tangent line. So, yung force normal force sa A, pag in-extend ko, tatama rin yan dapat sa gitna. Okay? That's not an assumption. That's not an assumption. That's a truth. No? Ngayon, dun sa point B, ganun din. Siyempre, tatama pa rin yan sa gitna. Kasi tangent siya dun sa point F pala. So, eto, tawagin na lang natin tong normal. Oops. Normal at A. Ito kailangan ko to, no? That's one of the required. Normal at F. Okay. So ngayon, this is a what do you call this? A concurrent force system. Nakikita mo yan, concurrent. Lahat sila tatama sa gitna, no? So para magumpleto, kailangan ko nung angles, tama? Pwedeng itong angle na to, pwedeng kabila, pero I need the angle. So let's just check. Wala kasing given na ano, no? Walang given na diameter. So para maganda, since identical naman lahat yan, let's try to make, let's try to make a triangle. No, tama. Triangle containing those, containing or connecting those centers. Kasi itong triangle na to has the same inclination, tama? Has the same inclination as this force. Ay, hindi pala skilled yung drawing ko. Anyways, pares lang naman yan. I will not be, ano naman dyan sa skill ninyo. So ito dapat yung force, no? Yan dapat yung orientation ng force. Anyways, kung yan yung orientation ng force, dapat equal siya dyan. Wait lang, oo si tayo. Burahin natin. Uy, so, kasi, yan, pansinin nyo, tatama siya dun sa point A, tatama siya dun sa point F. Okay. So, yan dapat yung orientation ng force. Okay? So, dito, let's just draw an arrow na same ang orientation dito para maganda lang tignan. Okay. So, eto siya, no? Ngayon, kung papansinin mo, since symmetrical yan, etong distance na to, etong, balik ko siya dito, no? Etong length na to, yung let's say dito hanggang dito, this length here is dalawang radius. Tama? Kasi radius na to, tsaka radius na to. Eto, ganun din. Radius, tsaka radius din. Tapos eto, ganun din. Radius, tsaka radius. So, basically, this triangle is an equilateral triangle. So, pag equilateral triangle, this is 2R. So, from your geometry, geometry yun, di ba? So, this is 2R or 2R is just your diameter. Diameter. Ito diameter. Ito diameter din. Ngayon, since equilateral yan, alam natin na pag equilateral, etong tatlong angle na to, since these three sides are equal, these three angles must also be equal. So, 180 divided by 3, this is 60, this is 60, this is also 60. Okay, ngayon, tignan natin. Ayan, no? If I make a line here, and a line here. Tama? Etong angle na to, 60, is just the same as this angle, 60.
This is also the same as this angle, 60. Okay. So kung alam ko na yon, this is now a complete free body diagram kasi ah, meron na akong mga angles. I can just do summation of forces. Pagka ano no, 'di ba? Pagka concurrent, dalawa lang 'yan, hindi tayo magmo-moment. Pwede tayong magdalawang force lang kasi concurrent lang naman siya. So summation of forces along x, this is equal to 0. NA, NA, ah cosine, tama no? Cosine kasi along the horizontal yung 60. Cosine 60 minus, tama, going to the left. NF cosine 60, wala naman na, equal to 0. Prove ko lang na NA is equal to NF. Kasi, if I do summation of forces along Y, this is equal to 0. I will have NA, which is NA sine 60 plus NF sine 60. This is equal to, sorry, ano pa pala, minus 500. This is equal to 0. So ngayon, NF kasi, this is equal to NA din. Tama? So kung NA sila pareho, edi isa na lang yung unknown mo. So, NA, NA sine 60 times 2, si dalawa yan. So 500, divided by answer. So NA will be solved as 288.68. And this is Newton. Okay. Okay, yan na yun. That's the reaction at point A. Normal A. Okay. Ngayon, pag alam ko na yan, pwede na tayong mag-isolate, no? Ah, pwede na tayong mag-isolate naman ng kabila. Ito naman, let's just isolate cylinder 2. If I isolate cylinder 2, okay, so ito. So, isolate cylinder 2. Ngayon, anong mga force ang nag-act sa cylinder 2? So, this is the center. So, syempre, meron pa rin tayong weight here. Oops. May weight tayo dyan. Tapos sa cylinder 2, check natin, no? So dito meron tayong NC, meron tayong NB. So pataas to, tapos tatama rin sa gitna. No, lahat sila tatama sa point na to, which is your center. So this is NC, this is NB. Tama ba yung ano ko? NC tsaka NB. Tapos syempre, tinanggal ko yung dalawa dito, no? So kahit ano, rule ng free body diagram, kung mayroon kang tinanggal, dapat ibalik mo or i-represent mo as a force. So dito, meron tayong tinanggal nandito. Ito siya, no? This is your NA. So this is NA. This is NA. And this is given as or already solved as 288.68. So papansinin mo, kung kanina ang NA ko pataas to the right. Since opposite na to, action and reaction, same magnitude to 88.68 pero going down to the left na siya. Tama? That's action and reaction. Tapos dito, meron pa, no? May tinanggal din ako dito. So since may tinanggal ako dyan, etong cylinder na to, tinutulak yan pag ganito. Tama, tinutulak siya pa left ng cylinder 3, no? So dapat meron din 'yan. Tinawag natin 'yang point G. So let's just call this NG. So NG. Ito is already known as
This is already known as 60, ay hindi, baliktad. Horizontal pala tayo, sorry. Horizontal pala yung 60 degrees. Ito, ayan pala, ayan. This is, from the horizontal, this is 60 degrees. So, syempre, since parehas lang naman sila ng orientation, from the horizontal, this is also 60 degrees. Okay. So, may masolve ba tayo? Meron na. Kasi, I know that this weight is just equal to 500. So, if I do summation of forces along y, this is equal to 0. I will have 500, or sorry, NB minus 500 minus 288.68 sine, tama, sine kasi kasi ano no, opposite yung vertical niya, 60. Pero ba? Wala na kasi NC and NG are NC and NG are horizontal. So this is equal to 0 na agad yan. So 500 or negative 500 minus 288.68 sine 60 magiging negative 750. Lipat mo sa kabila, positive 750. Okay. So NB is equal to 750 newtons. Okay. I now know what's NB. Ngayon, pag-usapan natin to. Sir, pag nag-summation of forces X ako, dalawa pa rin yung unknown. Let's try to use again our engineering judgment. Analysis natin. Sipin mo, dalawang bola. Oops. Off yan. Yung dalawang bola, nama, pagka, wait lang, let's make 3 circles here. Okay, 1 circle, 2 circle. Okay, sige, kahit ganyan na, bahala na si Batman dyan. Yan. Okay. Hindi. Parang syuwenda. Wait lang, let me just delete this and delete this. Okay, ilagay natin dito. Yan. Isipin mo, yung tatlong drum na yan. Tama. Itong drum na to, this drum 1, is has a weight downwards. Tama? So, ibig sabihin, parang tinutulak niya tong dalawa pa, itong tinutulak niya tong 2, itong 1, tinutulak niya yung 2, ito going to the right, going to the left. Tapos, ito, tutulak niya yan going to the right. So, isipin mo, parang ito, pag may tutulak sa kanila, maghihiwalay sila. So, ngayon, pag maghihiwalay sila, ano bang mangyayari? Ano ba sa tingin nyo mangyayari? Anong mangyayari 'pag pinipilit nilang maghiwalay sa isa't isa? Anong mangyayari dun sa contact nila sa dito, sa point G? Tama? 'Pag pinipilit nilang maghiwalay or pinaghihiwalay sila, ang pumipigil lang sa kanila maghiwalay is yung pader. Eto, yung pader dito, tsaka yung pader dito. Ibig sabihin yung contact sa point G dito, yung contact nila dito, wala na yan, no? Halos walang force yan. Kasi what they want to do is to go away is to move away from each other. They are not pushing at each other. Tinutulak nila siya, tinutulak sila palayo, 'di ba? Ito yung force, ito yung weight ng 1. Tinutulak sila palayo sa isa't isa. So ibig sabihin, NG can be NG can be known as zero. Kasi wala silang tulak sa isa't isa. No? Since they are pushed away from each other, yung point G, wala silang contact. So, alam mo, dapat zero yan. Okay? So, now, if I do summation of forces along X, this is equal to zero. Ano mang merong X component dito? Yung NC lang naman, no? So, NC, positive kasi going to the right, minus 288.68 cosine 60 is equal to 0. Cosine yan, no? Kasi, what do you call this? Kasi, adjacent. Tama? Wala naman ng iba kasi 500 is going down. Vertical lang yan. NB is vertical. NG is equal to 0. So, ngayon, 288.68 cosine 60 is equal to 144.34. So, NC is equal to 144.34 newtons. Okay. Well, answer. Tapos na. This is a total of, ilang points nga pala to? Wait lang. So na yun.
Ilang points yun? 9 points, no? So, 3 points, 3 points, 3 points. Ano ako? Yan. So, 3 points, 3 points, 3 points. Oh, tigi isang solution lang yan, no? Sige, kung nakuha mo yung tamang free body diagram, I'll give you 1 point na dyan sa 3 points na yan. So, 1 point to, 2 points to. 1 point to, 3 points to, 2 points yan. Okay. Okay, next. Ito. Number 4. So, yung number 4 natin, the bars AB and AE, or AE, AB, teka, tama ba yung nasa screen? Yan. So, bars AB, palakin nga natin para makita. Hindi naman natakpan ng mukha ko, no? So, the bars AB, AE, and BD. So, AE, eto siya. AB, and AD. So, ngayon, yung bars na yan, are connected by a pin. So, may pin tayo sa A, may pin tayo sa B, may pin tayo sa E, may pin tayo sa D. Ngayon, lang, punin natin. And a horizontal cable. Ayun, so, lumagpas. Yan, horizontal cable. So, yung future na ako, dapat sabihin sa inyo na itong cable na to, dapat kadugtong ng horizontal na yan, no? So, paalala ko sa inyo yan pagka nag-exam na kayo. Okay. So, a horizontal cable, mamaya pala yung exam nyo. Horizontal cable. Uh, so, since they are connected by a horizontal cable, ito yung horizontal cable na yan. Okay. Ngayon, sige. Neglecting the weight of the bar, so hindi natin ko-consider yung weight ng bar. Ito lang yung applied force na meron ako, 200 pound per feet. Una muna, determine the internal reaction at A. Okay, sige. Sige. Vertical lang pala yung tinanong niya. Vertical reaction at internal A. So, para makuha, internal reaction sa A yan. Ito no, that's the internal. Itong nasa loob na yan, yung pin na yan, yan yung internal reaction at A. So, first part, let's just draw the isolate para masolve yung internal reaction sa A. Isolate AB. No? Kasi ito, let's just draw the free body diagram na lang din ng whole structure. So, free body diagram ng whole structure without cutting anything. No? Meron, oy, bakit double arrowhead? Single arrow lang yan. Yan. So, meron ako, since pin sa E, meron akong horizontal, tsaka meron akong vertical. Uy, pwede siya tumak. So, meron akong R-E-Y, meron akong R-E-X. Dito ganun din, no? So, meron tayong Shopee. Meron akong RFY kasi pin naman sa F, no? Meron akong RFX. Kasi kung titignan mo, hindi natin masasolve yung mga reactions at E, reactions at F, reactions kasi ang problema natin dito apat yan. No? Pag nag-summation of forces X ka, dalawa yung unknown. Summation of forces Y, dalawa yung unknown. Pag nag-moment ka, apat yung unknown. So, hindi natin masosolve kasi apat yung unknowns. Tatlo lang yung equation natin. So, meron namang mga internal pins, so gamitin natin yun. At hindi naman yung tinanong, ang tinanong internal reaction at A. So, ngayon, ready lang natin yan. Ngayon, meron tayong, let's just draw, teka, let's just use light blue here. So, isolating AB, eto siya, no? So, if I isolate AB, okay, ngayon, meron tayong applied force here na, so drawing mo natin yung applied force, no? Meron akong distributed force. Oops, pagpasensya nyo na yung drawing. Yeah. This is 200 pound per feet. Tapos dito, meron akong internal reaction. Since sa A, ito yung point A, this is point A, this is point B. So, since pin sa A, meron akong vertical reaction, may vertical internal force, may vertical internal force, horizontal. So, sa B, ganun din, no? Kasi pin, ito,
pin din yan, no? Sinabi rin naman niya, pin din naman yan. So, eto naman, tawagin natin to, di ba? Ang ginagawa ko para hindi tayo malito, pag internal reactions, wala akong R, A lang yan. AX, AY, eto naman, BY, BX. Ano ba yung tinanong? Determine the internal reactions at A. Okay, so internal reactions at A, eto siya. So if I take moment, vertical nga lang pala yung tinanong, no? Since vertical lang tinanong, ito lang kailangan nating masagot. Oh, it's just as easy as taking moment at point B. So if I take summation of moment at point B, this is equal to 0. I will have AY. Ano nga pala ulit to? This distance is 18 feet. Ito, 18 feet. Okay, so if that's 18 feet, AY multiplied by, syempre, 18. It rotates, this is a clockwise rotation. So, bakit nga pala nag-black na naman ako? Ay, ba't nag-blue na naman ako doon? AY, ulitin ko lang, times 18, positive. Tapos ito, 200, no? Minus, kasi it rotates counterclockwise. So, minus 200 times 18. Again, this is only the resultant. Moment arm is, kasi gitna ng centroid yan. Gitna ang centroid niyan. So, ito is 1 half ng 18, which is 9. So, I'll just multiply this by 9. This is equal to 0. So, now you can get AY is equal to 200 times 18 times 9 divided by 10. So, 1,800. 80, AY is 1,800 Newton. Positive. So, uh, in reference to AB, pataas siya. Okay. So, ito na yung sagot. Okay. Meron ka na agad ilan points to? 13 points. So this is 4 4 4 4 5. Tama? 4 4 5. Okay. Now, if I know AY na, susundin ko lang. Okay. Tapos na pala. Yun lang. Yun lang naman yung tinanong. Next question. Determine the horizontal reaction at E. Ano bang merong horizontal reaction at E? Pwedeng ito yung consider ko, whole structure. If I consider the whole structure, if I consider the whole structure, if I take moment at this point, wala pa rin tayong masosolve, di mo? Wala pa rin tayong, what do you call this, masosolve. So, anong pwede natin gawin? Iti, ano pa bang ibang free body diagram na merong REX? Kasi ang tinanong, horizontal reaction at E. So, eto, ang tinanong dyan, AY. Ngayon, ang tinatanong is ano yung REX, no? Ano daw to? This REX. Okay? So now, okay, sorry nawalan ng connection. Okay, so continue natin. Natapos na natin, no, yung ito, yung AY. So we solved for AY already. So now, if I isolate yung ano pa bang pwede natin gawin, no? Kasi ang tanong, next na tanong, horizontal reaction at point E. So, eto siya. Uy, wait lang, nawala. Ba't nawala yung direction dito? Wala yung, oops, wait lang. Nawala yung vertical force dito. Yan. Ay, so, eto, R-E-Y. Okay. So, ngayon, REX yung tanong. So, pagka try natin bumalik, wala pa rin naman tayo, try natin bumalik sa whole structure, wala pa rin naman tayong pwedeng isolve kasi if you do summation of forces along X, you have REX and you have RFX. So, hindi pa pwede. If you do moment at point F, unknown din to kasi may moment arm yung REY, may moment arm din yung REX. So, hindi rin pwede. Ngayon, anong pwede natin gawin? Let's just try to check if pwede pa ako mag-isolate. Ano pa ba ang merong ano pa bang merong RE, no? So, if I try to isolate, if I try to isolate yung, let's just try to isolate AE, tama? AE, yung vertical na AE. If I isolate AE,
So, ito yung AE, no? So, ngayon, if I isolate AE, meron akong, ah, syempre sa baba, meron yung reaction EY. Oops. Meron akong EX. So, REX. Meron akong REY. Ito yung kailangan nating malaman, yung REX, no? Tapos dito, meron akong AY, tsaka AX. Since dito, nakuha ko ng pataas siya sa AB, syempre, action reaction, opposite direction. So, this is AY pababa, which is already known as 1,800. Tapos, meron akong AB, sorry, AX, na hindi ko pa rin alam, hindi ko pa na-solve, no? Tapos, dito meron tayong tension. So, since ang i-isolate ko lang AE, yung cable CD, pag pinutol ko yan, it is now a force that is going away since tension yan, going away from point C. So, since horizontal yung cable, yung force mo, again, this will also be horizontal. Tawagin na lang nating TCD yan. Ngayon, may masasagot pa tayo dito. Actually, meron, no? If I do summation of forces along Y, this is equal to 0. I will have REY, that's positive, kasi going up, minus 1,800, this is equal to 0. So, REY is equal to 1,800 pounds. Ay, sorry, why did I put pounds pala? Ay, newtons. This is pounds pala, sorry. Going up yan. So dito, positive yung nakuha natin, so going up din siya. Okay. So may REY ako. Pero hindi yun yung tinanong. Horizontal yung tinanong, no? So horizontal, if I take summation of forces X, tatlong unknown, hindi ko kaya. If I take moment at AX, if I take moment at AX, dalawa rin yung unknown, hindi ko rin kaya. So, if I do summation of forces along X, tatlo rin yung ano, hindi ko rin makukuha. Ngayon, ano nang pwede natin gawin? No? Wala na akong makukuha dito, hindi ko na, ano. So, again, sabi ko nga, pag wala ka nang mapala, move on ka na. Try natin sa iba. Na-isolate ko na yung AE, na-isolate ko na yung AB. Considering the whole equation, di ba? Considering the whole equation, if I know RFX, pag alam ko tong RFX, so pag kinonsider ko kasi yan, if I do summation of forces along X, imagine nyo na lang, no? If I do summation of forces along X, dito sa whole structure ko, ang meron lang sa akin, REX tsaka RFX. Tama ba? So, REX and RFX are unknown or are my unknowns pag nag-summation of forces X ako. Ngayon, so baka kailangan solve ko muna yung RFX para ma-solve yung REX. Try natin 'yon. So, dito, what I will do is isolate E or isolate ano to? BDF. Isolate, oops, BDF. If I isolate BDF, merong pin dito sa B, no? Oops. So, since may pin, uy, hulo, naburo. Balik nga lang natin. Wawa. Ang nangyari. So, eto, this is BDF. So, sa point B, meron akong, inassume ko na to kanina, di ba? BY dito sa AB is pataas, BX is going to the left. So, syempre dito, itama ko na yung assumption ko. Okay, so, ah, meron akong BY, syempre pataas kanina. So, ngayon dapat opposite, di ba? May BY tayo na pababa. Tapos, ang assumption natin kanina nga pala, pa right, pa left. So, ngayon, pa right naman to. So, BY. Okay. Now, dito, ang BY ko, pwede natin palang i-solve dito. Na-solve muna natin yung BY. So, BY is just using summation of forces along Y. This is equal to 0. This is now, ito, considering isolate pa rin natin yung EB, no? Galing dito. I will have 1,800, sorry, BY na pataas, minus 1,800 na
na EY, na-solve na natin, pataas, plus pala, sorry. Minus 200 times 18, this is equal to 0, and BY will simply be equal to 1,800 pounds. And this is also going up. Okay. Now, if I know BY, punta tayo dito. BY alam ko na pababa yan. So, pag pababa tong BY, given as or sold as 1,800 pounds, kumpletuhin ko na lang, no? So, dito sa point na to, sa point D, meron akong tension. Tama? May tension ako dito. Yung tension force na yan, tawag yung TCD, no? Ngayon, sa point E naman, syempre meron pa rin akong reaction. So, this is REY. This is REX. Or sorry, F pala itong mga to, no? RFY, RFX. Now, ano bang pwede natin gawin dito? Pag nag-moment ako sa point B, wala akong makukuha kasi ang daming unknown, tatlo. Moment ako dito, wala pa din. Pero, if I do summation of forces along Y, this is equal to 0. Tama? Summation of forces tayo. Check mo lang, no? Wala namang applied force dito. So, if I do summation of forces along Y, I will have negative BY plus RF is equal to 0. And BY is given as 1,800. So, RFY will now be equal to positive 1,000, 1,800 pounds. And this is going up. Ngayon, pag na-solve ko na yung RFY, try natin, balik tayo dito. If I already solve for RFY here, tama? Ayan, ito. If I already solve for RFY here, consider natin yung whole structure. Copy lang natin dito. Ayan. Considering the whole structure again, ayan. So, ayan, considering the whole structure, so, ito, consider whole structure. If I take summation of forces, sorry, hindi pala. Summation of moment. If I take moment at point E, ano bang unknown ko? Unknown ko ang RFY, unknown ko ang RFX. Pero ang RFX, alam ko na yan. Sorry, ang RFY, alam ko na to. This is already 1,800. No? So, if I take summation of moment at point E, this is equal to 0. Okay, sorry. So, if I take summation of forces, a moment at point E, ang makukuha natin, RFX, RFX, no? This RFX is rotating counterclockwise, so negative, times, moment arm mo. Ito, no? Paano kunin yung distance na to? Edi just 9 plus 9, itong buong to, A hanggang E is 18. Tapos, siyempre, minus 12, so that's 6. Bahala na kayo dyan. Kaya nyo na yan. That's just basic algebra. Ay, hindi, basic subtraction nga lang eh. No? So, kasi yung buong to, ayan, sige, explain na nga natin. Ayan, 18 yan. So, ito, 12 minus 6. So, 12 minus 18. So, 6 yan. Okay, after that, you have RFY. Ito, this rotates counterclockwise. Tama ba? Yan, this rotates counterclockwise. So, yung counterclockwise rotation na yan is negative. Given na siya, no? Yung, ilagay natin, RFY, which is already known as 1,800 pounds multiplied by the moment arm 30. Bakit 30? Ayan, 12 plus 18. Okay, 12, 18 plus 12. Plus, meron pa, ayan, yung 200 pound force. No, meron yan. So, 200 pounds times 18. Moment arm mo, same, 9. Bakit? Kasi ito yung gitna niya is 9. Nagmo-moment ako sa point E. Distance niya is ito, 9. Okay. This is equal to 0. So now I can now solve for RFX. Okay, so RFX, negative 1,800 times 30 plus 200 times 18 times 9. Tapos 6 divided
6 divided by answer, answer divided by 6, 3,600. So, dito, RFX is equal to uh, negative 3,600. Oops. Negative 3,600. This is pounds. Okay, wait lang. Let me just check. Negative alpha x times 6 minus 1,800 times 30 plus 200 times 18 times 9 equal to 0. Negative 3,600. Since it's negative, ang assumption ko going to the left. Tama, going to the left. So, dapat ito ay going to the right. So, okay. Ngayon, kailangan ko lang naman talaga yung RFX na yan. Wait lang. Kailangan ko lang naman talaga yung RFX na yan. Can I just move this na lang pataas para magkasya yung susunod na step? Yan. Para makuha yung hinahanap sa problem na reaction at E, horizontal reaction at E. Kasi if I take summation of forces along E, along, along X, this is equal to 0. Again, this is considering still the whole structure. Ito pa din yung consider kong figure. Ang meron na lang ako, RFX, negative kasi going to the left, plus REX. Wait nga lang, can I make this uh, bigger? Height natin. Yun, nga ba na siya? Okay. So, REX is equal to 0. So, ngayon, ang RFX na negative, kasi going to the left, nalaman naman na natin pala yan kanina, no? Ito lang siya. Ito siya. So, ibig sabihin, this value is negative 3,600. So, negative, dalawang negative yan, ha? So, pag titignan mo yan dito, negative 3,000 minus or negative, negative 3,600 plus REX is equal to 0. So, you will have REX is equal to negative or lipat mo, positive siya, lipat mo kabila, negative ulit. Negative 3,600 pounds. Again, since negative siya, ang assumption ko na going to the right, mali. So, this is now going to the left. Okay. This is now the answer for letter B. So, this is another 4 points. Okay. Now, pag alam ko na yung REX, alam ko na yung REX, hanap na lang ako ng paraan kasi isa na lang yung tinatanong, cable tension at cable CD. So, hanap na lang tayo ng paraan para ma-solve ano ba yung moment. Baka marami naman na tayong free body diagram, no? So, meron akong free body diagram dito. Meron akong free body diagram dito. May free body diagram tayo dito. Ano ba yung hanahanap natin? Tension CD. So, ano ba yung free body diagram na may tension CD? Dalawa lang naman. Ito, tsaka ito. Ngayon, pagdating dito, if I do summation of forces X here, dalawa unknown ko. Moment By, meron akong Fx. Pero pag nag-moment ako sa point B, if I take moment at point B, ang unknown ko, RFY, RFX, tsaka CD. So, I can use this free body diagram to solve for tension CD. Pero, may mas madali. Eto, if I isolate AE, tama, etong vertical lang. Pag ito yung in-isolate natin, eto, isolate AE, eto siya. If I isolate AE, ito yung free body diagram ko. Alam ko na ang REY ko 1,800 pounds going up. Ang REX ko is oops, sorry. Ang REX ko is sorry, ito yung 3,600. So, ito, mali yung assumption. I-correct ko na siya dito, no? Kasi kumbaga nire-draw ko na siya. So, this is 3,600 going to the left. Ngayon, if I take moment at this point, let's say point A,
the only unknown that I will have is TCD. No. So if I take summation of moment at point A, this is equal to 0. I will have TCD. This rotates counterclockwise, so negative. Wait lang, ilagay ko lang pa yung mga, ano no, 9, 9 yan. So this is 9 feet. Tapos ito ay also 9 feet. Okay. So dito, TCD, negative. Tama. Kasi counterclockwise times 9 plus. Kasi yan. May clockwise ako dyan. So, 3,600 times 18. Yung AX, wala lahat yan kasi walang moment arm. Tatama sila sa A. Ito, dire-diretso yan. Line of action, tatama sa A. This is equal to 0. So, now, we will have 3,600 times 18 divided by 9. 3,000 divided by 18. 3,000 times 18 divided by 9. So, this is TCD is equal to 7,200. Oops. 7,200. So, okay. Answer. Tapos na. That's 5 points. Okay. Tapos na. By the way, hindi naman mali. May mas madali palang solution or hindi naman solution. May mas madaling way dito. Instead of nag-isolate pa tayo 'di ba ng BDF para ma-solve yung RFY. Napansin ko kasi dito pa lang sa whole structure kasi nakuha ko na REY, alam na pala natin to kanina. Nalaman na agad natin, 'di ba? Before doing this, alam na natin na ang REY is 1,800. So dito sa whole structure, alam ko na dapat pala na ang REY is 1,800 going up. If you do summation of forces along Y, this is equal to 0. Considering again, yung whole structure, I will have 1,800 minus 200 times 18, times 18 plus RFY is equal to 0. Kasi kunyari, hindi ko ginawa tong buong to. Hindi na ako nag-isolate dito. So, magkukuha mo dito, still, RFY is equal to 1,800 pounds, positive going up. So, you still got the same answer dito. Pero hindi ka na mag-free body diagram ng BDF, no? So, again, like I said, marami namang solution yan. Same concept. As long as you use the correct and same concept, tama pa rin yung magiging solution mo. So, ayun, that's it. No, ito na yung answer. So, bahala kayo no kung anong solution nyo as long as you got the correct answer and you use the correct formulas, you use the correct concepts, you still arrive the same answer. Tama naman yun. No? So, eto mahaba lang siya pero hindi naman siya mahaba. May tatlong isolation ka lang. Ilan ba? Hindi, actually dalawa lang, no? Hindi, tatlo. One, two, ay, parehas lang naman. So, dalawa nga lang. So, dalawang isolate, tapos mo na yung problem. Okay. So, that's it for the prelim exam. No? I hope you got it kanina. Kasi upload ko rin to right after the exam para makita nyo na. No, so, good luck. So, you can also use this as a review for your quiz number 2. Okay. So, good luck and God bless for your in your exam mamaya. Sana nakuha nyo yung mga sagot na nakita nyo ngayon. And I hope everyone will have a high score dito sa prelim exam. So, bye class. See you later.